Hi, my name is Paul Garcia, the host of PG How you started playing basketball? Elementary pa ako. Tapos, yun lang, laro-larong kali lang. Tapos, yun, tinuruan ako ng mga kapatid ko, ng mga kuya ko. Tapos, yun, nagtuloy-tuloy na. Tapos, hanggang nag-varsity high school na po ako. How you started became Mavs phenomenal player. Siguro yung nakapasok ako dahil yun kay Poy Poy Aktob. Kasi si Poy Poy Aktob, kababata ko dun sa bukid nun sa amin. Tapos, yun, tinawagan niya ako kung pwede ba akong makapaglaro dun sa junior nila. Kaya yun, pandemic din yun eh. So tinry ko din na maka-experience. So yun, tsaka ako pumunta dito kay Coach Mav. What do you learn to coach Mavs? Kay Coach Mav is siguro yung nagpunan ko kay Coach Mav is sobrang makadiyos niya eh. I mean, kung andun ka sa hardcourt, kung player ka niya, nakit ng kalaban eh, or pang player eh. Kasi siyang una-unang magagalit. Tapos, yun, masarap makabanding kay Coach Bob kasi sobrang napakabait na tao. Tapos, sobrang humble po. Siguro po, siyempre, nung andun kami sa Bukidnon, nung umuwi kami sa last year, sa April, naglaro kami sa Kamulan, Intermunicipality. So, nagpa-vlog siya. Tapos sabi ko sa kanya na, paano kaya po kung mag-1v1 tayo? Tapos walang scripted kung anong kaya natin. Sabi niya, parang ayaw niya eh. Kasi para daw scripted na yun eh. Sabi niya, kaya hindi pa namin na-try. Pero siguro kung matry namin mag-1v1, siguro, depende na lang siguro kung pero di ko pa talaga na-try. Why you choose first college school CIT? Si IT Idol eh. At unang-una pumunta ako sa Cebu is UC talaga yung tinry-outan ko doon eh. Kasi nung bata po lang ako gusto ko makapasok doon sa Cebu, University of Cebu. Kaya yun, nagpa-try out sila. Nakita ko, tapos pumunta agad ako. So sabi ko, ito na yung pagkakataon. So pumunta agad ako ng Cebu. Tapos mga halos 50 yata kami or 49. Tapos yun, nakuha kami. 3 kaming nakuha. Ako isa sa Bukidnon. Sa Cagayan, isa sa Cagayan. Tapos sa Cebu, isa Mandawi. So pagkatapos nun, bumalik ako kinabukasan. So, wala kasi akong matirhan doon sa Cebu City, kaya sinabihan ko si Coach Calib na si Coach Calib yung head coach doon sa UC noon eh. So, sinabihan ko si Coach Calib na, Coach Calib, pwede ba akong makastay na sa dorm? Sabi niya, bawal pa daw makapag-stay doon sa dorm kasi hindi pa enrolled daw, hindi pa daw kami enrolled eh. So, yun, pumunta ako doon sa Talisay. Doon yung uncle ko, muna ako nag-stay. Tapos, pagkatapos nun, sinabihan niya ako na, ba't di ka mag-try sa ibang schools? Yun ay CIT, yung malapit lang sa CIT, yung Talisay. So, yun, sinamahan nila ako. So, yun, doon ko nakilala si Coach Itzel na pag-try ko doon, isang try ko lang. Tapos, sinabihan niya ako na magdo-dorm na daw ako, ipapestay na din niya ako sa dorm. Kaya yun yung kaya napunta ako dun sa CIT. Why you transferred to Oliveras College? Nag-try ako sa nag-Olivares ako eh. Parang wala naman sa isip yun eh, wala sa plano. Kasi nung asa Cebu pa, si Coach Itzel, tapos ng sisaki namin, sabi ni Coach Itzel na pumunta daw ako dito sa
sa St. Dominic College of Asia sa Bacoor, Cavite. Sabi niya, kulang daw ang player doon, kaya pinasa niya ako. Kasi yung anak niya, si Coach Edsel, andun na, nauna sa St. Dominic. So, pinasa niya ako doon. Tapos, yun, nakapaglaro ako ng NCRAA. Sa NCRAA, yun, nabilang din naman ako ng Mythical 5. So, pagkatapos ng Mythical 5 na yun is, parang gusto kong makalaro ng malalaking liga eh. So, tumawag ako kay Coach Edsel na, Coach, pwede bang magpatulong na makapag-ibang school? Pwede ba makipag-school na yung malalaking liga? So, sige, tutulungan kita. So, tinawagan ulit ako ni Coach Edsel. Yun, tinawagan niya pala si Coach Mike na sa Olivares. So, kaya ako napunta dito. How's experience playing in the UCAL? Next ko sa UCAL is sobrang happy. Kasi yung basketball sa UCAL napakalaking bagay eh. Kasi kung nakapaglaro ka ng UCAL, parang nakapaglaro ka na ng NCAA sa UAAP. Kasi ibang klase na lang, ibang level na yung basketball nila doon eh. May mga malalaking import na mga malalaking school. Yun, kaya sobrang napakaling experience yun para sa akin. Last year ako nag-NCRE, nag-Mythical 5, tapos dun sabi ni Coach Edsel na ba't di ka mag-try out sa Mapua? Sabi ni Mapua kasi naghahanap din sila ng wingman dun eh. Tapos yung si Coach Edsel kasi andun yung mga ibang teammate ko sa CIT. Andun sila, apat sila dun eh. Kaya sabi nga, ba't di ka mag-try out dun? Baka kung sakali. So pumunta ako dun, dun pa ako natulog sa dorm nila kasi pag-uwian sa Bacoor to Manila, Intramuros, malayo na eh kasi may training pa ako sa Sintom. So pumunta ako dun. So parang makukuha din naman ako, pero sinabihan ako ni Coach Edsel na kung i-sure mo yan kasi kung sa palagay mo hindi ka magagamit, dito ka na lang sa NCRAA para di masayang yung playing years mo. Kasi kung doon ka sa Mapua, pero andun ka naman, pero bangko lang, wala rin mga Dome. Kaya yun, napunta ako dito sa Paris na lang. If you became PBA player, who do you want to face there? Si Kuya RR Pugoy RR Pugoy kasi simula bata pa ako, idol ko na yun kasi nung asa college pa lang yun, nasa FEU, sobrang idol ko na yan. Nung kailangan niya, yung mga moves niya, sobrang simple lang. Tapos sobrang maasahan sa outside shooting. So hanggang napasok siya sa PBA, yun, sobrang idol na ko ng Punapo yun. Gusto ko makalaban. Why you choose jersey number 15? Yung jersey number 15 na nagamit ko, simula pa nung high school ako eh. Ginagamit ko lang yung jersey number 15, parang walang malalim na dahilan eh. Parang favorite number ko lang. Yun, kaya nagustuhan ko. Parang ganun. Siyempre, sobrang napakahirap maging student athlete kasi sobrang pagod mo sa ensayo, tapos pagkatapos nun papasok ka sa klase, yung minsan nga mga tulog na sa klase kasi napagod ka na sa training. Kaya yun, kulang, andito na talaga tayo sa hamon ng buhay, kaya good. Last question, starting 5 all-time in the PBA. Siguro magsimula ako sa center is si John Mar Fajardo. Center. Kasi kung si John Mar Fajardo, pag nasa ilalim na, sobrang maasahan mo yan. Kasi kung hindi yan foul, counted yan. Yun. Tapos sa
power forward ko naman, lagay ko dyan si Randy Hollis Jefferson. Kasi nagustuhan ko sa kanya, sobrang sipag niya. Tapos sobrang napaka-taas ng IQ niya sa basketball. Tapos parang ayaw niya magpatalo eh. Kaya yun, nagustuhan. Tapos sa small forward ko naman, si Calvin Oftana. Kasi si Calvin Oftana, sobrang masan mo siya sa labas eh. Malabas sa loob. Kaya yun. Tapos sa shooting guard naman is si R.R. Pugoy, idol ko. Kasi complete package na yun sila. Sobrang shooter, may lalim na. Yun. Tapos sa point guard ko naman si Jason Castro. Kasi sobrang napakasipag dun eh. Talagang kung silang 5 magsasama, talagang malayong mararating. Parang feeling ko kung di magcha-champion. Thank you for watching.